I would like for us to read Matthew chapter 4, verses 1 to 11 for our message this morning. Matthew chapter 4, 1 to 11. Verse 1 says, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him in the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Verse 7, Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Ang Diyos magapanalangin sa itong makasing-kasing, sa atong mga huna-huna, sa atong pagpamalandong, sa iyang mga pulong karon. We have been sharing about the purposes of God. Kasi nakamemorize sa 5 purposes. Then gitawag ta sa Ginoo sa pag-serve. Worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Mao na ang 5 ka mga purposes where mao'y ato nga gina-align ang ato mga programs, ang ato mga plano, bisan pa man ang ato ang vision, mission sa Davao City Grace Gospel Church. Nato ipakita. Okay. Nadi na ang 5 purposes. Worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism. We have learned nga ang mga tao kita, we exist nga dunay katuyuan. So walay tao nga nag-exist nga walay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. First of all, we were planned for God's pleasure. Second, we were formed for God's glory or for family. We were created to become like Christ. We were saved to serve. We were made for a mission. Susugod pa lang sa sinugdanan, giplastar na, gipahiluna na sa Ginoo tanan. Planned for God's pleasure. Formed for God's family, created to become like Christ, shaped to serve, and made for a mission. And this month, sa month of July, gisugdan ni Pastor John Ayop last Wednesday ang pag-present nga ang atong theme is all about worship. Sa pagsimba sa Ginoo, worship. So next month, ato na punta sa fellowship, then next, discipleship, ministry, and then evangelism. Now, ang atong passage, mga igsoon, naghisgot dito, nag-emphasize dito sa last part, ang word worship. But you know, ang first dito sa atong passage, ang first nga nag-mention sa pulong worship is Satan. No? Ang iyang demand kang Jesus Christ is to worship Him. But then, si Jesus Christ, unsa may iyang giingon? Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Si Jesus Christ nag-mention po siya worship, and He presented the object of our worship. It is the Lord, our God. Now, I have noticed nga ang worship, dili lang siya nga dinhi ba, kutob nga mag-devote time para sa Ginoo. No. Ang issue sa worship, dili lang panahon sa Domingo, nga mo decide ta whether moadto ba ko sa church or dili aron mo simba. Then kung dili ka makaadto sa simbahan,
Guilty ka kay mong ka wala yug ko ug di yug ko makasimba karong buntaga. Well, kung issue man na sa imo, dili lang diha kutob ang issue sa worship. Because worship affects every aspect of our lives. It's not just about music. It's not just about commitment. It's about total surrender to the Lord. That means moment by moment nga pagsimba nato sa Ginoo. And you know, there are times nga murag wala tagaw na una nga this is issue of worship, but I believe that behind every temptation is a battle over worship. Behind every temptation is a battle over worship. Many people think the Christian life is primarily a battle between right and wrong. We often describe temptation as a struggle to make better choices or to exercise greater self-control. While that is certainly part of the picture, the Bible reveals something even deeper. Again, may I say to you, behind every temptation is a battle over worship. So ang theme for this morning is War of Worship. The War of Worship. So again, panahon sa tentasyon, ang ato lang posibleng ginahuna-huna, magpatintal ba kog dili? Mupili ba kog maayo? O sa dili maayo? Mupili ba ko sa dautan? O sa eksakto? Dili lang diha ang issue. Again, behind every temptation is a battle over worship. O nga every time na temptation, na urge to commit sin, pangutana, dunay dakong pangutana din ha, the same question, every time nga na temptation, the same ang question. Who will sit on the throne of your heart? Panahon sa problema, panahon sa pagbira sa sala, pagbira sa kalibutan, pagbira sa atong kaugalingon, pagbira sa yawa, ngadto sa kadautan, ang pangutana kinsa may mulingkod sa trono sa akong kasing-kasing. Will it be God? Or will it be something else? Kay once nga mopadala kita sa temptation, that means we worship. Tao man na, circumstance man na, relationship man na, problema man na, once nga kato ang atong gibayaw, that is called worship, and that is worship against God. Will it be something else or will it be God? Ang temptation, dili kayo issue dito, though I believe nga, ang yawa maningkamot yun nga mahimo putang dautan. No? Kaya sige raman yun na siya kontra sa Ginoo. No? But you know, the devil's ultimate goal is to make us false worshipers. Ang goal yun sa yawa, himuon ta niya nga mga false worshipers. In other words, muadto ta didto sa mga object nga dili angayan simbahon. But whether we like it or not, ang atong kinabuhi daghan kayong urge nga didto gyud ta padulong, mao gyud atong palabihon, mao atong pilion over God. Ang mga butang nga dili angayan simbahon. I hope nga kitang tanan makarelate gyud inani. This is exactly the picture in Matthew chapter 4. Ang situation, bago pa lang siya nabaptize ni John the Baptist with water. There was the involvement of the Trinity. Naadito ang Holy Spirit represented by the dove. Naadito ang God the Son, which is the Lord, who is the Lord Jesus Christ. Ug naadito ang Father, unsay tingog sa amahan pagbaptize kan Jesus Christ? Unsay giingon sa Father? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kanang pleasing God, that is worship. Sa ato pakining God the Son has been worshiping God the Father. Gimension po ni Pastor Ayop, no? Kasi David gitawag siya man after God's own heart, tungkol kayang highlight siyang kinabuhi is worship. Dili siya perfect, but his life was a life of worship, devotion to the Lord. O nganong posible na sa tao, tungod kay gibuhat ta sa Ginoo nga dunay capacity to relate with God. Wa ta gihimo sa Ginoo mga robot lang nga magsunod-sunod lang sa gusto sa Ginoo. Gitagaan tag freedom, gitagaan tag volition, so we could decide to worship God no matter what. Mo na nga sa wala pa ta, wa pa ang tao,
ang Father, ang Son, ang Holy Spirit, nagsinimbahay na sila sa usag-usa. Ingon ang Amahan, this is my beloved Son in whom I am well pleased. After sa baptism, nag-fasting si Jesus Christ for 40 days. Of course, way kaon fasting, no? O pa ko kasulayan Imagine ako, 40 kaadlaw di ko mukaon. But, saan lang kagyod? Lain inyong kinatawan, pero murag mao, posible gid na, may tabo. May imagine na ninyo? Kanang sa evening worship, nihangyo man ko nga pinadim lang ang light. Pero sa dili po ko komportable, kay ako naadiri, murag kandila na lay kulang ba? Nakadim, ana. Unya, kung mag-fasting may 40 ka adlaw, unsa na lang. So what do you think ang bation sa tao after 40 days? Unsa kay greatest need niya after 40 days? I mean, kanang felt need or real need. Kaon, di ba? Importanteng kaon, di ba? So, sidetrack lang ko gamay. Sige, tag-ampo og kuan, no? Good health ba? Then sahay, wa po'y klaro atong kaon. It's either kulang or sobra. Ang mga sobrag kaon, kulag exercise. Dili ni padungog-dungog. Pero kapila na ta naghimo og New Year's resolution nga mag-walking na gyud ta, mag-jogging o mag-workout, wa gyapon ang tud karon, tunga-tunga na sa tuig. No? Nabalik ta dito sa temptation ni Jesus Christ. Imagine nimo, he was baptized, he was affirmed by the Father, o karon gutom kayo siya, then after 40 days, itintal siya sa yawa. There was a temptation. Jesus faces 3 temptations in this passage. Hinumdum mo sa 3 temptations? What's the first one? Himuan ang bato na tinapay. Ikaduha, butang siya sa temple, basketball court sa Davao City Grace Gospel Church, then paambakon siya. Ikatulo, ipakita siya, gidala sa mountain, ipakita ang kingdom. And siya, ihatag ko ni sa imo, tanan, if you worship me. Una ang temptation ni Satan. So, the first one involves bread, the second one involves the temple, the third one involves kingdom. But underneath them all is one issue. Tinapay man ang temptation, temple man ang temptation, kingdom man ang temptation, but there is only one issue. Ang issue dito sa temptation is, who will Jesus worship? Kinsa gyud ka ang simbaho ni Jesus Christ. Mao na ang issue dito sa temptation. And the final temptation simply makes clear what has been true all along. Bow down and worship me. Mao nag-ingon ni Satanas sa Ginoo. So all along, sa tanan nga temptations kinabuhi, leading gyud na didto gyud ang ending, nga gusto gyud ni Satanas, nga mo decide gyud ang tao, nga ang iyang simbahon, ang yawa. Dili ang Ginoo. So balik ko na tong question sa atong kaugalingon, kinsa may atong simbahon panahon sa temptation? Kaya ang temptation di man ni panahon lang sa kalisdanan, panahon sa kahayahay, there are temptations also. So hangtod nga mahuman atong kinabuhi, naapag yun ang mga temptations. So that has always been Satan's objective. Sa naitabok ang Jesus Christ, o sa nagakahitabo karon sa atong kinabuhi, the same is true. Sa atong mga Kristohanon karong panahon na, again, every temptation is ultimately a worship issue. And so number 1, temptation targets our worship. Temptation targets our worship. Gusto na akong balik-balikon ni mga igsoon. Kaya ako, personally ba, no, dito ra gyud ko kutob sa pag-una-una nga temptation na pod. Testingan na po ko sa Ginoo, mapasar ba kog dili, mupili ba ko sa maayo o sa dautan. But again, palaluman na to ang atong pagsabot, nga every time na ay temptation, ang target dahil sa yawa is all about worship. The first temptation seems innocent enough. Jesus is hungry after 40 days of fasting. Then ang giingon ni Satan sa verse, if you are the Son of God, command that these stones become bread. So what's the issue? No? Was bread sinful? Ang pagkaon og bread, dautan ba?
Ang paghimog bread out of bato, dautan ba? Eating is not sinful. So okay ra gyud mo kaon, mga igsoon. Galing libog pud ang pagkaon kay daghan ra bag order sa Bible, no? Last Sunday na may Bible study, last Sunday evening, pakita nako sa ilang different commands sa Ginoo sa food. Na dito'y pagkaon nga fruits and vegetables lang. Na po dito'y instruction nga fruits, vegetables plus all karne. Pwede na subakan ang lauoy. Then na po dito'y command nga bawal ang pork, bawal ang shrimp. Then na po'y bersikulo na ingon, gitugot ang tanan basta dawaton lang sa pagpasalamat. Ang utana ko sa ila, asa man gyud atong tumanon ani puros maninas Bible. Kani bang bawal ang pork o kani bang ipakaon tanan? Kani bang bawal ang shrimp o ipakaon ang tanan? So nay nag-ingon dito, ako bawal ko sa pork, dili tungod sa bersikulo, kundi dili tungod sa akong BP. Mao na kitang mga naay mga maintenance, apil naman ko diha. No? Di punta ko katuo, di pud mo mutuo. Nga high blood ko. No? Sa kanipis akong lawas, pero taas jud kog BP. Mo nang nako maintenance. Ya, basi tag-ampo og good health, nya makaon gyapon tag mga unhealthy, mo na diha. Og Nicolas pa, mo na diha. No? Again, if you're the Son of God, command that these stones become bread. Dili dautan na physically ang pagkaon, dili mo na dautan, but you know, pwede day siyang mahimong ma-worship na to. Ang act ba, no? Diha tanaw na to, no? So, si Jesus Christ, he was not against food. Ipakaon man ganin niya bread og fish ang more than 5,000 ka mga tao, no? Ipakaon niya, no? So, what's the temptation? So, ang temptation dito, basically, kay balo man gyud ang Ginoo, si Jesus Christ nga nagi-program ang Ginoo, ang God the Father para sa iyang kinabuhi. Pag-ingon diha, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Unsay tubag ni Jesus Christ? Unsay tubag ni Jesus Christ? Ang tao dili mabuhi sa pulong lamang, kundi sa tinapay usab. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kung kita'y tintalon, sakto ka atong pagkaris o dito gyud na dili mabuhi sa pulong lamang kundi sa tinapay usab. Say mali atong mga bersikulo panahon sa tentasyon John 3:16 re atong ibaw alkansi kita. Gusto ni Satanas nga i-misuse ang power ni Jesus Christ. Ang temptation dito to get Jesus to misuse His power for Himself. Ang miracles, ang power ni Jesus Christ was not made to serve Himself. It was made to serve the purpose of God the Father para sa kalibutan. And so, magpadala si Ginoong Hesus sa tentasyon sa yawa. Ang gusto sa yawa is to tempt Jesus to stop trusting God. Dili na magulat sa intervention sa Ginoo, di na magulat sa guidance sa Ginoo. But salamat na lang kay na bersikulos Jesus Christ. Na ay bersikulos Jesus Christ quoted from the Old Testament. Ganyan siya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. This temptation is to challenge the identity of the Lord Jesus Christ. Notice, sa iyang pagsulti din na kauna himuang bread ang bato. Before ana ningon siya, if you are the Son of God. So sa temptation, bisag pagkaon lang, mga igsuon, na dihay issue pod sa atong identity di ay. Kung unsa o kinsa kita, diha sa Ginoo. That's why from the very beginning, hinumduman yun nato, nga every time na temptation, it's an issue on worship. The second temptation, makita nato, ingon na po si Satanas, gidala siya dito sa pinakataas nga part sa temple, ingon siya, throw yourself down. Another temptation. He was forcing God. Gusto niyang i-manipulate ang trabaho sa Ginoo to rescue the Lord Jesus Christ. To manipulate the Father instead of trusting Him. But the third temptation, wala na ang disguise. Wala na ang pagpakaroon ingnon. You know, matan ang yawa, di ba? Kabalo siya, asa siya musulod sa atong kinabuhi. Nay upat kadi, ambot og ma-recall nako karon wala sa akong outline.
Nga kanabitang mabasa nimo ang trabaho sa yawa sa atong kinabuhi. Una, butangan kaniya sa desire. Dayon, doubt. Dayon, ma-deceive na ka. Dayon, pagbuhaton na nimo, that's disobedience na. Nahitabo na kang Eve. Ugma po dihang process din ni ka Jesus Christ. Tulo ka points ang temptation. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Muna, ang naglangkob sa tanan nga temptation sa yawa sa atong kinabuhi para mahulog ta ug di na ta makasimba sa Ginoo. You know, butang-butangan kaniyag desire, lawg-lawgan kaniya. Dayon si ka doubt na ka, mag-doubt na ka sa principle sa Ginoo sa sala between right and wrong. Ingon si iba, bitaw no? Sakto bagyog kaha ni. Dayon na-deceive na. Nakita na ni Eve that the food, that, sana, apple ba to? That the fruit was pleasant to the eyes. It was good for food. Nya, mahimo kang God. Imagine na, mo na yung nakita. There was deception na. That's why, i-obey nila si Satan. Adam and Eve sinned against God and that was the fall of man. So ang issue sa sala, kung nakainomduma sa Sunday School, Pastor Ayop, it was an issue of worship. Issue of loyalty. So wala na niya gidisguise dito sa pagkaon. Wala na gidisguise ni Satan dito sa pagpaambak exhibition. Gikan sa temple, giklaro na gyud niya nga ang desire gyud ni Satanas nga si Jesus Christ mo simba kaniya. That's why ingon siya, kining tanan nimo makita nga gingharian, ako ning ihatag nimo if you bow down and worship me. Ingon siya, I will give you all the kingdoms of the world if you will fall down and worship me. There it is. This is the issue of worship. Numduman nato, every time nga natay tentasyon, issue sa worship dayon atong tanawon. Pamalandungan na dayon atong kinabuhi, kinsa man gyud atong palingkuron sa atong kasing-kasing. The first two temptations were already moving in that direction. The third simply reveals Satan's true intention. So every temptation ultimately says, trust something more than God. Love something more than God. Need something more than God. Mao gyud na ang dagan sa temptation kanunay. And that is worship. Issue na sa worship. Sa kinabuhi nato ng mga Kristohano, hindi tayo exempted sa mga temptation. Amen? Jesus Christ was tempted. And the book of Hebrews says, He was tempted in all points as we are sa ato pa. Tanan nga tentasyon nga atong ginaatubang karon agian po na ni Jesus Christ. But the declaration of the book of Hebrews is that He did not sin. So pwede puntaan na. Amen? Amen? Pwede ba puntang di makasala? Pwede ba puntang di matintal? Pwede kayo. Pero nganong dito ta sig kahulog? Kung nahulog manggaling ta. Kasi sige tag-ingon nga sapagkat ako'y tao lamang. No? Tao ramang gyud ta. Sipiat man gyud. Pila ragoy kusog og laki, mga anak nga mga terms ba? Pila ray kusog nato. Di man ta Ginoo, no? Pildi na daan. Pildi na daan. So the issue is not merely behavior. The issue is worship. When money becomes our security, we worship money. When approval or affirmation from others becomes our identity, then issue na sa worship. When pleasure becomes our master, kahilayan, kinabuhi sa kalibutan, that means maunay atong gisimba. When success becomes our purpose, that is worship. When comfort becomes our God, that is worship. So check na to atong kaugalingon. Kay every moment nga bibiya tas pagsimba sa Ginoo, kay doon na tayo labaw nga giatubang, then napildi ta sa temptation ni Satan. We give in to temptation. Number 2, truth guards our worship. Manay nasa blank din ha, truth guards our worship. Sin always begins with misplaced worship before it becomes misplaced behavior. Truth guards our worship. Na remarkable kayo din ha, no? Kada tintal ni Satanas kan Jesus Christ,
wa niya debatiha si Satanas. He never argues philosophically. Unsa may answer lang yun ni Jesus Christ? Unsa may intro niya, kada tubag niya? Ha? Unsa na-notice niyo sa passage? Unsa buhatan ning himuan ning bato nga tinapay. Ambak gikan sa pinnacle sa temple. Simbaha ko. Unsa may first phrase yun ni Jesus Christ every time mo tubag siya? This is written. It is written. Sa ato pa, si Jesus Christ puno sa kamatuoran. Kay mo ni ang mo protect kaniya sa iyang worship life. Ang message para kanato, puno nato sa kamatuoran sa Ginoo, ang atong una-una, atong kasing-kasing, aron kahibalo tag 15 atong simbahon panahon sa temptation. Papo ng John 3:16 pero maura po na imong bersikulo. Ilang nako ngan lang 15 pero na instance manggod nga kalit lang ba pagtapok ana. Sige maghatag tag memory verse. Ala katong isa kay John 3:16 ra iyang ibawan. Nya na mention naman sa isa. Na ikaw na igsuon. Sa parehar pod sa iya ha. Ya atong ampo usahay Lord, salamat ning pagkaon. Mao gyud no? Una istorya nila bisag nahadlok na kasuwak-wak, nabay wakwak. Istoryahanan pa na no dito lang Sunday school ha, di lang dire. No? Hadlok sa wakwak, Lord, salamat ning pagkaon, imong gihatag. Effective gyapon, hadlok mang wakwak, mukaon nagwakwak ning Kristohanon di ay. At least nagamit yung mga mali-mali. No? Okay, balik ta. Mo na may igsoon. Ang atong discipleship team naning kamot gyud nga kanang mas efficient, mas effective ang atong paagis pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mahimong systematic. Kaya aron nga kita kabalo gid ta unsa gyud ang kamatuoran. Aron kabalo ta unsay ato itubag kang Satanas. Lain no, murag pangandaman gyud nato Satanas pero wa man gyud na, wa man siya undang og trabaho. Sa atong kinabuhi na nag-ingon nga di naman ta niya madala sa impyerno because we are all eternally secured. Amen. Pero pwede daw niya himuong murag impyerno imong kinabuhi sa kalibutan. Gubot-guboton niya atong kinabuhi. So ang kamatuoran ra gyud pulong sa Ginoo may kapalig-on nato nga magpabilin ta nga ang Ginoo ra gyud atong simbahon. Amen. Ginoo ra gyud atong simbahon. Mao ra man gyud gisultis pulong sa Ginoo. It is written. Man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. It is written, do not tempt the Lord your God. It is written, you only worship God. Mao man na ang summary sa mga tubag ni Jesus Christ because Jesus understood that worship is protected by truth. So dili ta makontento nga magsige lang tag-ingon bagong buhay ko, magbagong buhay ko going straight kay tulo ka adlaw ra gyud lahutay ana. Kinahanglan gyud kamatuoran. Sincero lang ko sa pagpangalagad, I commit my life to the Lord, bahalag di lang ko magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili na may tabo. Ang atong spiritual growth nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan ta sa gahom sa balang espiritu. Then ibutang na dayon tay katulo sa circumstances. Gamito nat ang circumstances nato, na temptation didto, na mga testings didto. Ang gamito nato pulong sa Ginoo gahom sa balang espiritu. Kung walay circumstances, wala po tayo application asa na tayo apply ang Bible. No? Every temptation contains a lie. Bakak. Sugod pa sinugdanan. Panahon ni Adan ug ni Eva, doon na bakak dito sa temptation. Pag-abot diri kang Jesus Christ, doon na bakak. Paabot sa atong panahon, dispensation of grace, doon naghihapoy bakak. Ang mo-protect nato, mao lang gyud ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ang pangutanan nako, unsa naman kalalo mga atong pagkahibalo sa pulong sa Ginoo. Ug unsa man kalalo mga atong desire to know more about God. Ang temptation, maingon nga, ikinahanglan yun nimo ni karon, dapat karon na, buhaton nimo. Ayaw nagsalig sa Ginoo, kaya Ginoo hulaton, kanus apa. You will be happier if you disobey. Para man ni sa imong kaugalingong kalipay. The serpent convinced Eve that God was withholding something good. Di man gud mo pakanon sa Ginoo ani, kay kumukaon mo, mapariyaman mo niya. So matintal po ta, mao di ay. O day bawal, kilami man di ay. Every temptation since then has carried the same message. But Jesus answers with God's word. When Satan says, meet your own needs, Jesus says, man shall not live by bread alone. When Satan says, test God,
You shall not tempt the Lord your God, mo itubag niya. When Satan says, worship me, Jesus answers, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Again, gusto nako nga ma-encourage ta sa pag-check sa atong mga priorities sa kinabuhi. Kisa may nasa trono sa atong kasing-kasing. Ang ato bang pangandoy sa kinabuhi? I would like to tell you nga ang purpose sa imong existence labaw pa sa imong personal nga pangandoy sa kinabuhi. Tungod kay ang Dios dunay plano para kanimo. Atong diskubrihan na pinagi sa iyang mga kamatuoran. Number 3, Jesus restores our worship. Sa unsaon na kog parallel, di gyud maliterti ang Jesus. Para unta temptation, truth, og lain ng paminahon tesas. Kabutangan po na kog the Lord Jesus Christ, daghan na po kayong words. Pero nalipay ko nga ko kakitaglaing word. Kay si Jesus ragyod ang maka-restore sa atong worship. Bahalag di parallel akong outline. At least ma-emphasize ang kalainan because Jesus will be the one to make a difference at our worship life. This passage is not merely teaching us how to resist temptation. It is also revealing who Jesus is. Sadyang wala matintal si Jesus Christ. Sadyang nakadeclare si Jesus Christ nga God must be worshipped. God alone must be worshipped. Dito lang nako erase ang akong hallelujah ngadto kaniyang iyang praises. Jesus won. Og nagaranti siya nga pwede putang dili mapildi sa atong worship life. Where Adam failed, Jesus succeeded. The same temptation man ang didto kang Adam sa Genesis ug sa kang Jesus Christ karon. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Where Adam failed, Jesus succeeded. Where Israel failed in the wilderness, Jesus remained faithful. When we repeatedly fail, Jesus never did. He never bowed. He never compromised. He never gave His worship to another. Share lang nako'y nahinunduman nga igsuon nato, nagtrabaho siya dakong kumpanya, na-promote siya, paspas kay iyang promotion, murag second in rank na siya sa ilang division. But then, pagka-promote niya, nakita niya na ay mga discrepancies sa record, sa reports. Siya man ang last nga mo pirma, ni-decide yun siya nga di yun siya mo pirma. Nag-resign na lang siya. Kay dili man gyud, lisod kayo, kay maipit-ipit. No? Wala siya nitugan sa pinaka-boss. Unsay rason nga nung nag-resign, gusto lang siya mo pahuway. But then later, na-realize, nakita nila, sila ra po nakadiscovery, mao di ay nga di gyud siya. Nga nung nag-resign siya, kay dili gyud siya mo pirma. Bahalag mawad-an siya trabaho. Kay kung nupirma siya, pwedeng compromise, padayon niya ang sweldo, padayon ang mga benepisyo. And pwede ra po siya moingon nga, okay po ni unta ni, kay mga benefits, dagko po untag, daghang kumutabangan ng mga simbahan sa akong sweldo, sa akong influence. But then he sacrificed. Never compromised. O karon ginatawagan siya, pwede ra ka mo balik anytime. O karon pahuway lang sa siya. So ako lang sa ang iyang ginalibre-libre karon kay gamay man na iyang income. Jesus remained faithful, taliwala sa temptation. He became the perfect Savior for unfaithful worshipers. Siya lang nagpakamatay para sa atong mga sala. Siya lang ang gilubong para kalimtan ang atong mga sala. Siya lang ang nabanhaw para makahatag ka natong bag-o nga klase sa kinabuhi. Kung wa siya mo daog sa temptation, kung wa siya mo daog sa issue sa worship, He could not be our Savior. He could not be our Savior. He became the perfect Savior for unfaithful worshipers. Now, He does something wonderful. He does not simply forgive idolaters. He transforms them into worshipers. Katong mga tao nga nagsimba og idols, graven image, success, money, influence, mo to ilang gisimba, mga idolaters sila. Wala lang gisulbad sa Ginoo to, gihimo pa gyud sila gitransform into worshipers. Ang tinuod kita na. Gitransform ta sa Ginoo nga maka-worship kaniya. The gospel of grace is not merely about escaping hell. Nga di ta maimpyerno. It is about restoring humanity to its original purpose, to know God, to love God, and worship God forever. And the greatest victory over temptation is not trying harder. It is treasuring Jesus more deeply.
Because if we have more of Jesus, we can share more of Jesus to others. Amen? Panahon sa temptation ato ning enjoy nga i-worship ginato ang Ginoo. Simbahon ginato ang Ginoo aron nga puno kita sa Ginoo, maka-share pud ta sa atong simba ngadto sa uban. As our love for Christ grows, the attraction of lesser gods begin to lose their power. The more nga sige tagsimba sa Ginoo, the more nga lig-on ta against temptation. Every day we enter a war of worship. Temptation asks, what do you love most? Temptation asks, what do you trust most? What will you obey? Jesus answered those questions with unwavering devotion to his Father. He did not give in to personal need. He did not give in to personal pride. He did not give in to personal position. And now he invites us to follow him. The Christian life is not merely about saying no to sin. It is about saying a greater yes to Jesus. Yes to Jesus. Every temptation is an invitation to worship something less than God. Every act of obedience is a declaration that Jesus is worth more. So when temptation comes this week, pagawas nato diri, so good naman dayon. Do not simply ask, is this right or wrong? Ask the deeper question, who am I worshiping? Because every temptation is ultimately a worship issue. Shall we bow down our heads and talk to the Lord right now sa imong mga struggles sa kinabuhi? Nga usahay, maliba ta sa yawa, sa iyang mga pamaagi. I-disguise lang niya sa pagkaon, i-disguise lang niya sa success, i-disguise lang niya sa problema. But ultimately, gusto gyud niya nga undangon nimo imong pagsimba sa Ginoo ug mabalhin ka kaniya. But then, gi-declare sa Ginoo ang victory. Gitawag tag mga sundalo sa Ginoo to move forward because the battle belongs to the Lord. Iyahan ni, continue worshiping the Lord in your life. Father, we thank you, Lord, for the message today. We thank you, Lord, for the victory of the Lord Jesus Christ over temptation. And we thank you for reminding us that every temptation is a worship issue. Ginoong Diyos, padayon kang magpahinumdum sa among makinabuhi, sa among makasing-kasing, sa among una-huna. Nga ikaw, gyud kanunay, ang among ibutang sa trono sa among kasing-kasing. Aron nga sa ingon niana, ikaw lang mahimaya, mapasidunggan, behind sa among mga success, behind sa among mga failures, behind sa tanan nga mga nagapagubot sa among kinabuhi, padayon ka nga among masimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Dalaygon ka aman nga langit no nining kabuntagon sa imong mga pulong. In Jesus' name, Amen.